Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay safe ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, eto, nandito pa din tayo at nagwo-work. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Thank you so much sa pagmamahal at support. At saka sa mga bago nating subscribers dyan. Hello, hello, hello. And then, of course, shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin. Ito, nagtatampo na daw sa akin. Si Attorney Cornelo Dilag. Hello, hello, hello. At saka syempre sa kanyang love partner na si Mavic. So, ayun, si Marvic. Thank you so much for watching me and support me. And then, of course, nandiyan din si Jay Postrano. Hello, hello, hello. Shout out din kay Daddy Eddie. Andiyan din si Ryan Ventura na lagi din naman sumusubaybay dito. And then, of course, kay Arlo Ian La Cuesta. Thank you so much for watching me. Andiyan din syempre si Ruben Arellano, John Gary Jimeno. Thank you so much for watching. Si Snake Gem, Yaya Muhammad. Andyan din si Dalmasio 784. Thank you so much. And then of course si Patricio Nunawa. Thank you so much. Andyan din si Game Maluyot na lagi naman talagang sumusuport. At ito talaga si Sonny Muscle. Thank you so much for watching me. At saka si Eddie. At saka syempre belated happy birthday kay Gil Bonani. Thank you so much and God bless you and wish all the best para sa iyo. So, syempre kay Madam Henrietta Solidad at saka kay Madam Jenalina Paton. Shout out. At saka syempre ang nag-iisang reyna ng chismosa, si Christine Ann Perez, na talaga naman love na love ko yan. Ayun, so marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika para sa una nating chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa pambato ng Venezuela sa Reyna Hispano-Americana na talaga namang umaariba na ng bonggang-bongga? Well, ang masasabi ko, winner yung kanyang ganda. I love yung beauty niya at saka yung paano niya i-present yung sarili niya. So, gusto ko syempre yung styling niya na talaga naman nagmumura ang makeup. Charot. Anyway, so parang feeling ko isa to sa mga talagang makakalaban ng ating pambato na matindi dito sa Reyna Hispano-Americana. At talagang feeling ko ang Venezuela ngayong taon na to ay maaaring manalo at makaariba ng bonggang-bongga sa laban nila sa Reyna Hispano-Americana 2025. So, good luck kay Miss Venezuela and tignan natin kung sila nga ba ang kokoronahan. For sure, aariba yan ng bonggang-bongga. Diba? At para naman sa sumunod natin, chika, Miss Cosmo, rampa kung rampa sa Cambodia. Yes, Miss Cosmo Organization, saka yung kanyang title holder, ay talaga naman ayon, rumarampa ng bonggang-bongga sa Cambodia. Kasi nga nagkaroon nga ng Miss Cosmo Cambodia kung saan umattend sila ng coronation neto at saka ayun. So nakita naman natin na talaga yung treatment sa kanila ng Cambodia ay bonggang-bongga. So ang dami nilang eksena, ang dami nilang paandar. Kaya ayun, masaya yung dalawa. Diba? Diyos ko, nakakaloka. So, gala pa more. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pagpasok ng JKN era
era hanggang ngayon sa kasalukuyan, sino ang favorite ninyong Miss Universe sa kanilang tatlo? Si Denmark, Nicaragua at USA. To be honest, wala akong favorite sa kanila kasi parang feeling ko mula nung hinawakan na ni JKN ang Miss Universe, parang hindi mo na siya masasabi na yung babaeng to ay naku, gusto ko kasi yung performance level niya, yung alam mo yon, yung parang hindi siya remarkable, di ba? Hindi ba katulad ng mga pag nanonood ka ng Miss Universe noon na talagang mapapawaw ka sa nanalo kasi remarkable. Gusto ko yung performance ni Nicaragua dahil panalo yung pasarela niya, pero sa kanilang tatlo, siguro siguro Nicaragua na lang, ganon. Kasi parang feeling ko, siya yung remarkable na performance. Pero yung hindi ko siya masabi na katulad ba ng level ng Miss Universe like Catriona Gray or kung sino pa yung mga sinundan noon nila Catriona na kapag nanalo siya ng Miss Universe, masasabi mo, uy, Miss Universe yan, di ba? Kasi yun yung kay Arbony naman, okay sana kasi magaling si Arbony. Siya na yung huling kandidata na nanalo ng Miss Universe ng with quality talaga. Quality in terms of na pagkababae niya na masasabi mo, ay itong kwalidad to. The way kung paano magsalita, the way kung paano talaga i-present yung sarili niya. So, yung mga the rest, parang feeling ko beauty na lang talaga. At wala naman silang ginawa na masasabi mo na pwedeng maging remarkable na gawain nila bilang Miss Universe. So sana may ganon, di ba? Kaso wala, di ba? At ito nga, para sa sumunod natin, chika, Diyos ko, ito talaga, pinag-uusapan din ngayon sa social media. Sabing ganon, si Catriona Gray na lang daw ang hindi nag-aasawa dahil si Tamarin Green, ayon, buntis na daw. At etong si Stephanie Gutierrez, ayon, buntis na rin. So, ito yung mga runners-up ni Catriona Gray. Bakit daw si Catriona hanggang ngayon di pa daw kinakasal? Si Pia Wurtzbach din naman, di ba? So, choices yan ng mga queens at siguro in the right time, di ba? Hindi naman sila nagmamadali siguro mag-asawa. Maganda nga yun, nagagawa pa nila yung mga gusto nilang gawin bilang dating Miss Universe. Kasi kapag naging na sila, umami na sila, naku, mahihirapan na sila talaga pumunta sa mga dapat nilang puntahan. In the future, siguro si Catriona. Pero alam niyo, sa totoo lang, si Catriona Gray, at sa to talaga sa mga masasabi kong kalidad na Miss Universe. At gustong-gusto yan ni Christine Ann Perez. Kasi nga, di ba si Catriona nga talagang pak na pak talaga yung quality bilang Miss Universe. And I hope na sana makuha niya o makita niya na yung yung mapapangasawa niya in the future, di ba? I love Catriona Gray. So, hindi ko naman napapansin na kailangan mag-asawa na siya ngayon. Parang hindi naman kailangan madaliin kasi parang laban na laban pa rin naman ang Catriona at marami pa rin naman siyang project na ginagawa, di ba? So, in the future, malalaman natin yan kung sino, charot, mali ninyo, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo sa magiging tapatan ni South Africa at saka ni Krishnan Gravides sa Miss World? Kasi nga, itong si South Africa, alam niyo sa totoo lang, yung Miss South Africa, ang ganda din nito. Parang feeling ko isa to sa mga matinding kalaban talaga ni Krishnan Gravides sa Miss World kasi yung beauty iba din. Tapos syempre alam mo yon, minsan na rin nating minsan nang nanalo ang South Africa sa Miss World na magkasunod with Philippines, di ba? Philippines muna tapos South Africa. So ngayon tingnan natin kung silang dalawa nga ang magla-last two standing dito sa Miss World. At tignan natin kung sino ang makakarating sa dulo between South Africa at Philippines. Ako ilalaban ko dyan si Krishnan Gravides sa totoo lang. Kasi naniniwala ko kay Krishnan. Yung beauty ni Krishnan parang feeling ko, alam mo yon, yung may iba siyang pinapakitang aura na pwede niyang makuha talaga yung corona ng Miss World. At parang feeling ko si Krishnan Gravides magiging madali sa kanya ang makarating sa pwesto more than kay South Africa. Pero kasi alam naman natin South Africa, yung mga beauty with the purpose kasi sila eh.
So, I hope na sana talaga nagawa yun ni Krishnan Gravides. But I go for Krishnan Gravides. At naniniwala ako na kayang-kaya ni Krishnan Gravides na makarating sa dulo ng kompetisyon sa Miss World. At nakikita ko na nangangamoy corona. Pwedeng koronahan talaga, di ba? So, wish all the best para kay Krishnan Gravides. And tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanya sa Miss World ngayong taon na to. Pero eto nga, may nagtatanong sa akin about kay Winwin Marquez at saka dito kay Miss Maureen Montaigne. Bakit pa daw sasali sa Miss Universe Philippines, title holder na sila? Kumbaga parang, baka daw kasi masayang. Kumbaga, para kasing narating na nila kung ano yung dapat nilang marating. Kumbaga may napatunayan na, may resibo na, may na-achieve na bilang kontesera. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, kahit din ako, nawa-wonder din ako. I love Maureen Montaigne, I love Winwin Marquez, lalo na syempre sila yung mga tinuring nating reyna na talagang namayagpag at nagbigay ng magandang karangalan sa bansa natin. Yung naalala ko, yung nanalo si Winwin Marquez, talagang, ay nako, syempre, laban natin yung sa Reyna Hispano-Americana. Yung nanalo si Maureen Montaigne bilang Globe, syempre, achievement yun ng Pilipinas. Pero kasi parang feeling ko, hindi sila kontento doon sa ano nila, sa kung ano man ang merong corona sila, di ba? Kasi parang feeling ko, doon sa part na yon medyo dapat naging masaya na sila di ba? Kasi pag sumali sila sa Miss Universe Philippines tapos natalo sila, parang walang value yung corona na nakuha nila as a title holder sa international pageant kasi parang mababaliwala. Like sabi nga ni Christine Ann Perez kanina habang kakwentuhan ko siya, parang yung kay Antonia Porcil sa supranational, di ba? Si Antonia kasi parang nandoon na siya sa talagang nakuha niya na yung isang sa mga corona na inaasam ng lahat Tapos biglang sumali siya sa Miss Universe. Tapos naging first runner-up. Kung ikaw ang tatanungin ko, ano ba ang nakatatak sa'yo? Yung pagiging supranational ni Antonia? Or yung pagiging first runner-up niya sa Miss Universe. So, naging first runner-up lang siya sa Miss Universe. Ibig sabihin, baliwala yung title na nilabanan niya as a supranational. Kasi, nabawasan ng value. Yung kumbaga parang bumaba yung value kasi parang ginawa ka lang first runner-up sa Miss Universe. So, ganun din yung nafe-feel ko kapag hindi sila nag-title dito sa nilalabanan nila kung sakaling sasali man si Winwin Marquez at saka si Maureen Montaigne. Talagang risky. So, nandoon ako, naniniwala ako na ay baka manalo yung mga yan. Pero kailangan talaga nilang maghanda ng bonggang-bongga kasi isa lang naman yung corona ng Miss Universe Philippines. Tapos ang daming magagaling ngayon, ang daming kabugera, ang daming, alam mo yun, anytime pwede talaga silang matalo kung ano. Pero nandoon ako na I hope na sana kapag sumali sila, mag-transform sila ng bonggang-bongga as a candidate para makuha nila yung dapat nilang makuha dito sa Miss Universe Philippines. I wish all the best. Kaya naiintindihan ko yung question, pero nandoon ako na natatakot din ako para sa kanila kasi nga baka nga maligwa, di ba? So, tingnan na lang natin at abangan na lang natin. So, hindi naman niya sasali yung mga yan kung hindi sila naghanda, di ba? So, eto ang sumunod na chika. Tingin mo, Aliana Aduana, pwede bang ilaban sa Miss Universe kung sakaling siya ang mananalo? Guys, walang question. To be honest, Liana Aduana, ang tingin ko na pwede talaga in terms of beauty. Kung sakaling sasali siya sa Miss Universe Philippines, hindi ako natatakot para kay Aliana. Una, si Aliana Aduana kasi iba yung case kaila Maureen at saka dito kay Winwin. Sila Winwin kasi title holder. As in title holder na nakakatakot na baka mabaliwala, di ba? Pero kasi ito kasi si Aliana Aduana, she's a first runner-up sa Miss Earth.
kung sasali siya dyan, I think kung hindi siya mananalo, mabibigyan to ng Miss Universe Philippines, mabibigyan to ng another crown eh. Diba? Yung parang katulad na kay Atisa, nabigyan ng another crown and then she competed sa another pageant. So, pwedeng supranational. Actually, si Maureen, pwede din namang supranational. So, ang tingin ko dyan, si Maureen, kung hindi siya mag-Miss Universe, pwede siya mag-supranational. And I think si Aliana Aduana ang isa sa mga pwede nating makita na fit para sa Miss Universe. Kasi kapag tinignan mo, una, performance, grabe. Tapos, pasabog, talaga nakikipagsabayan, styling. Tapos yung beauty, talagang masasabi mo talaga winner, 'di ba? Plus brainy. So, pwede mo talaga pag nilaban mo siya sa Miss Universe, kumbaga parang matutuwa ka kasi alam mo na kaya nitong mag-compete at alam mo kaya niyang makarating hanggang sa dulo ng competition. Plus, ang lakas makareyna, di ba? So, isa to sa mga tinitignan ko na pwede talagang manalo kung sakaling sasali siya sa Miss Universe Philippines. And kung hindi man siya manalo, I think it's okay. Kasi parang feeling ko, ang feeling ko pa din, mabibigyan pa rin siya ng another crown. So, yan ang abangan natin. So, yon kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.